Hello mga sisi, panibagong araw na naman mga sisi. At ito na nga, makipagbakbakan na naman ng aking asawa sa pagtitinda. Siyempre, kailangan maghanap buhay para sa kinabukasan. At ito na nga mga mari, paalis na ang asawa ko, kaya ako nandito sa may tindahan. Kakabili ko lang kasi ng itlog mga sisi, kaya ayan, nilagay ko na agad sa lagayan. Pagkatapos ko palang inayos ang mga itlog, lumabas pala kami ng bahay ni Jacob kasi kagigising lang niya. Hinarot pala ni Janre si Jacob, kaya ayan, si Jacob napakalikot kahit nakakarga sa akin. Kahit pala karga ko si Jacob, nagdilig na nga din ako ng halaman. Siyempre, kahit gaano ako kabisi sa araw-araw, hindi ko talaga makalimutan diligan ang mga halaman ko. Pero ako'y nangangawit na pala dyan mga sisi. Siyempre, malaki na si Jacob, kaya may kabigatan na nga. At naligo na din pala si Jacob pagkatapos niyang kumain ng almusal. Hindi ko na pala nabidyohan ang pagkain niya kanina mga sisi. Kasi habang sinusubuan ko siya, may ginagawa din pala ako sa kusina. At kakarating lang din pala ng asawa ko galing Makabud kumuha ng mangga. Tinakpan pala muna nila ang mangga, baka kasi mabasa. Umulan kasi sa mga oras na yan mga sisi. Kumain pala saglit ang asawa ko mga sisi. Tapos ito na nga, nagkulob na naman siya ng mangga. Naglagay pala muna siya ng papel sa bawat gilid ng kaing. Tapos ito na nga, pinaglalagay na niya yung mga mangga. Habang nagkukulob ang asawa ko ng mangga mga sisi. Dahil sa wala akong ginagawa, tamang tingin lang pala ako dito mga sisi. Habang yung asawa ko ay nagkukulob ng mangga. Ang bait ko talaga mga sisi. Nagpatugtog pala ang asawa ko sa mga oras na yan. Kaso lang hindi niya na nga marinig kasi naka-edit na nga. Kaya pala nagising si Jacob. Kaya ayan, para nakawala na naman sa hawla itong batang ere. Ayan, grabing takbo-takbo niya sa labas, parang kiti-kiti. Tapos, biglang pumasok sa bahay nila tatay. Ayan oh, akala ko guguluhin niya si tatay habang nagkukulob ng mangga. Yun pala, magkikis lang kay tatay. Sip-sip ka boy. Paano ba yan mga sisi? Bukas ulit.